Ang mambabarang na may alagang puting uwak at puting pusa. Sa isang liblib na barangay sa bulubundukin ng Sarangani Province, may isang matandang babae na pinangangilagan ng lahat. Siya si Aling Sabel, na kilala bilang mambabarang, isang mangkukulam na may kakaibang kapangyarihan. Sa bawat tahanan, pangalan pa lang niya ay nagdudulot na ng pangamba. Lalo na't lagi siyang may kasamang puting uwak at puting pusa, mga alaga raw niyang tagapaghatid ng sumpa at kamatayan. Tuwing dapit hapon, maririnig sa paligid ng baryo ang kakaibang ungkoy ng uwak, isang matinis, malagim na tunog na tila nagbabadya ng kapahamakan. Huwag kang lumabas kapag narinig mo yun, babala ng matatanda sa mga bata. May kinukuha na naman si Aling Sabel. Ang simula ng lagim. Noong unang buwan ng tagulan, biglang nagkasakit ang ilang residente sa baryo. Hindi ito ordinaryong sakit, nagsimula sila sa simpleng lagnat, pero kalaunan ay lumalabas na mga itim na marka sa kanilang balat, parang mga kagat ng insekto na nabubulok. May ilan na nagsasabi na naririnig nila ang pagaspas ng pakpak ng uwak tuwing gabi bago sila atakihin ng sakit. Isang gabi, si Mario, isang matapang na magsasaka, ay nakakita raw ng puting uwak na damapo sa bubong ng bahay niya. Pagkatapos nito, nagsimula siyang makakita ng mga anino sa paligid ng kanyang bakuran, isa roon ay tila isang matandang babae na may puting mata, nakangisi habang pinagmamasdan siya. Kinabukasan, hindi na siya nagising. Ang sabi ng iba, binabarang daw siya ni Aling Sabel, dahil tinawanan niya ito minsang nagal-alako ng mga halamang gamot sa palengke. Ang alamat ng puting alaga. Ayon sa mga matatanda, hindi karaniwang hayop ang alaga ni Aling Sabel. Ang puting uwak, si Kawo, ay dating espiritu ng isang sundalong napatay sa digmaan, ginawang alipin ni Sabel kapalit ng kanyang kaligtasan. Ang puting pusa naman, si Luna, ay sinasabing katawan ng anak niyang namatay sa bangungot, na kanyang binuhay sa pamamagitan ng itim na mahika. Sila ang kanyang mga mata sa gabi, at ang kanilang mga iyak ay nagdadala ng sumpa. Kapag sabay mong narinig ang iyak ng uwak at ungol ng pusa sa kalagitnaan ng gabi, ibig sabihin ay may mamamatay sa baryo bago sumikat ang araw. Ang paghihiganti. Isang araw, dumating sa baryo ang isang bagong guro mula sa lungsod, si Mira. Moderno at matapang, hindi siya naniniwala sa barang o kulam. Ngunit isang gabi, habang pauwi siya mula sa eskwelahan, nadaanan niya ang bahay ni Aling Sabel. Napansin niyang may mga puting balahibo at basang paa ng pusa sa daan, at sa di kalayuan ay nakita niyang nakatayo ang matanda, hawak ang uwak sa balikat at pusa sa kandanggan. Magandang gabi po, bati ni Mira, ngunit hindi siya sinagot. Tanging malamig na ngiti ang ibinalik ni Aling Sabel. Pagkaraan ng ilang araw, nagsimulang magkasakit ang ilan sa mga estudyante ni Mira. Iisa ang kwento, may puting pusa raw na nakatambay sa labas ng classroom tuwing hapon. Minsan pa, nakita ni Mira sa blackboard ang salitang, "Huwag mong husgahan ang hindi mo nauunawaan." Ang katotohanan, dahil sa takot at galit ng mga residente, pinagkaisahan ng mga tao na sunugin ang bahay ni Aling Sabel. Habang nagliliyab ang mga kahoy, maririnig ang nakabibinging huni ng uwak at iyak ng pusa na tila umaalingaw-ngaw sa buong baryo. Akala ng lahat, tapos na ang sumpa. Ngunit kinabukasan, sa lugar kung saan nasunog ang bahay, may natagpo ang puting abo na may bakas ng mga paa ng pusa at maliit na pakpak ng ibon, na tila buhay pa rin. Mula noon, tuwing gabi ng malakas na ulan, may naglalakad daw sa gilid ng baryo, isang babaeng nakaputi, may puting uwak sa balikat at puting pusa sa bisig. At sa mga bahay na nadaanan niya, laging may nagkakasakit o nawawala kinabukasan. Ang sabi ng matatanda, hindi nasusunog ang kasamaan, lalo na kung ito ay bunga ng galit, pangungutya, at takot ng mga tao mismo. Hanggang ngayon, sa Sarangani Province, kapag narinig mo ang sabay na iyak ng uwak at huni ng pusa sa gabi, huwag ka nang lumingon.
Baka si Aling Sabel yun, naghahanap ng bagong tatawaging anak. Ang mambabarang na may alagang puting uwak at puting pusa Part 2. Ang paghaharap ni Mira at ang katotohanan sa likod ng sumpa. Lumipas ang ilang linggo matapos masunog ang bahay ni Aling Sabel, ngunit hindi pa rin nagbalik ang katahimikan sa baryo ng Bagong Bayan, Sarangani Province. Mas lalong tumindi ang mga kakaibang pangyayari, mga alagang hayop na biglang namamatay, mga bata na nagigising sa gitna ng gabi na parang sinasakal, at mga matang puti na nakasilip sa mga bintana tuwing umuulan. Si Mira, ang guro mula sa lungsod, ay unti-unti ring binabagabag ng mga bangungot. Sa bawat gabi, lagi niyang napapanaginipan si Aling Sabel, nakatayo sa gitna ng abo, may hawak na puting uwak na lumuluhan ng dugo, at puting pas ang dumudugo ang mga mata. Hindi ako ang kalaban mo, Mira, bulong ng tinig sa kanyang panaginip. Ngunit ikaw ang pipili kung sino ang dapat mabuhay. Ang aklat ng barang. Isang gabi, napilitan si Mira na bumalik sa nasunog na bahay ni Aling Sabel. Ang paligid ay malamig, at ang amoy ng sinunog na kahoy ay tila nanatili sa hangin. Sa gitna ng abo, may natira pang isang lumang bol. Nang buksan niya ito, naroon ang isang lumang aklat na itim ang takip, may nakasulat sa lumang baybayin. Aklat ng paghihiganti. Habang binubuklat niya ito, napansin niyang bawat pahina ay may mga pangalan, mga taong pawang taga-barangay nila. At sa hulihang bahagi ng aklat, nakita niya ang pangalan niya. Mira de la Cruz, ang huling tadhana. Napaatras siya sa gulat, ngunit kasabay nito ay may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Paglingon niya, nandoon ang puting pusa, nakaupo sa abo, nakatitig sa kanya. Sa ibabaw naman ng sira-sirang puno ng duhat, naroon ang puting uwak, nakamasid sa kanya, may dalang maliit na buto sa tuka. Bakit ako? Bulong ni Mira, nanginginig. Sumagot ang isang tinig mula sa dilim, mahina ngunit malinaw. Dahil ikaw lang ang makakaputol sa sumpang ako mismo ang nagpasimula. Ang nakaraan ni Aling Sabel. Sa pamamagitan ng mga pahina ng aklat, nakita ni Mira ang nakaraan ni Aling Sabel. Bago pa siya tinawag na mambabarang, isa siyang hilot at albularyo ng baryo. Tinutulungan niya ang lahat, hanggang isang araw, napagbintangan siyang ng barang sa anak ng kapitan, na namatay sa kakaibang sakit. Sinunog ng mga tao ang kanyang bahay, at pinatay ang kanyang anak na si Luna, isang batang babaeng may alagang puting pusa. Sa matinding galit at dalamhati, nanawagan siya sa mga espiritu ng kabundukan. Doon niya natagpuan ang espiritu ng uwak, isang nilalang ng dilim na naghandog sa kanya ng kapangyarihan kapalit ng kanyang kaluluwa. Ang anak niyang si Luna ay muling nabuhay sa anyo ng puting pusa, at ang espiritu ng kanyang asawa ay naging puting uwak, ang kanyang mga alaga't bantay. Mula noon, sinumpa niya ang buong baryo, ang kanilang mga anak, apo, at lahat ng susunod na henerasyon. Ang laban sa gabi ng bagyo. Kinagabihan, habang rumaragasa ang malakas na bagyo, nagising si Mira sa tunog ng pagaspas ng pakpak sa bubong at malambing ngunit nakakatindig balahibong huni ng pusa. Paglabas niya, nakita niyang nabubuo sa gitna ng ulan ang anino ni Aling Sabel, hindi na isang matanda, kundi isang espiritong babae na puti ang mga mata, may apoy sa palad at abo sa mga paa. Hindi ko na nais na maghayganti, sabi ni Mira, humahakbang palapit. Ang galit mo'y hindi kailanman makakapagpahinga kung wala kang patatawarin. Ngunit sumigaw si Aling Sabel, at kasabay nito'y nagdilim ang paligid. Ang puting uwak ay lumipad patungo kay Mira, habang ang pusa'y kumapit sa kanyang binti, tila sinusubukang pigilan siya. Sa gitna ng unos, niyakap ni Mira ang dalawang alaga. Kung totoo ang pagmamahal mo sa kanila, bitawan mo na sila, umiiyak niyang pakiusap. Tahimik si Aling Sabel, ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang langit, at isang kidlat ang tumama sa lupa. Ang lahat ay nagliwanag, at tuluyang naglaho si Aling Sabel, kasama ang uwak at pusa.
Sa lupa kung saan siya nakatayo, naiwan lamang ang isang puting bulaklak, at ang aklat, ngayon ay abo na. Ang pagkatapos, kinabukasan, tila muling nabuhay ang baryo. Wala ng mga karamdaman, wala ng mga panaginip ng takot. Ngunit si Mira ay madalas pa ring nakakarinig ng mahihinang iyakan ng pusa sa tuwing bumabagyo. Minsan, habang naglilinis siya sa silid-aralan, may batang babae na lumapit at nagsabing, "Ma'am, may pusa pong puti sa labas, nakatingin sa'yo." Sabi niya, "Salamat daw." Ngumiti si Mira, sabay sagot, "Sabihin mo, wala siyang dapat ipagpasalamat. Wala na ang galit, kapayapaan na ang kapalit." Ngunit sa mga gabi ng bagong buwan, sinasabing may puting uwak pa ring lumilipad sa ibabaw ng bundok ng Sarangani, tahimik, ngunit nagbabantay. Dahil kahit natapos na ang sumpa, ang alaala ng mambabarang ay hindi kailanman mawawala. Ang mambabarang na may alagang puting uwak at puting pusa Part 3. Ang pagbabalik ng sumpa, ang anak ni Mira. 15 taon na ang lumipas mula nang mawala si Aling Sabel at magwakas ang sumpa sa baryo ng Bagong Bayan, Sarangani Province. Tahimik na muli ang buhay, wala ng mga kakaibang pagkamatay, wala nang iyakan ng uwak tuwing gabi. Si Mira, na ngayon may pamilya na, ay isa ng respetadong punong guro sa lokal na paaralan. Ngunit kahit nagbago na ang panahon, hindi pa rin niya makalimutan ang gabing humarap siya sa espiritu ng mambabarang. May anak siyang babae, si Luna, ipinangalan niya sa anak ni Aling Sabel, bilang pag-alala sa kapatawarang ibinigay noon. Matalino si Luna, tahimik, at mahilig sa mga hayop. Ngunit sa pagtanda niya, napapansin ni Mira na may kakaiba sa bata. Madalas itong nakikipaglaro mag-isa. Minsan, naririnig niya itong bumubulong, "Huwag ka nang umiyak, Kuya Kawo, hindi na sila masama." Ang nakakakilabot, si Kawo ang pangalan ng puting uwak ni Aling Sabel. Ang puting uwak at ang babalik na pusa. Isang gabi ng Hunyo, habang malakas ang ulan, nagising si Mira sa tunog ng pagkaluskos sa bubong. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya si Luna sa bintana, nakatingin sa dilim, habang may puting uwak na nakadapo sa kanyang balikat. "Luna," sigaw ni Mira, "bumalik ka rito." Ngunit tumingin lang ang bata at mahinang nagsabi, "Mama, hindi mo ba siya namimiss? Hindi siya masamang nilalang, gusto lang niyang makasama tayo." Kinabukasan, nagising si Mira na wala si Luna sa bahay. Sa labas, may mga balahibo ng puting uwak na nagkalat, at mga bakas ng paa ng pusa sa basang lupa, isang puting pusa na matagal nang patay. Ang kuweba sa bundok, hinintay ni Mira ang takip silim at sinundan ang mga bakas papunta sa bundok ng Balantay, isang lugar na ayon sa matatanday tirahan ng mga espiritu. Sa gitna ng kagubatan, nakita niya ang isang kuweba na nagliliwanag mula sa loob, parang may apoy na puti ang kulay. Pagpasok niya, bumungad ang isang eksenang di niya makalimutan, si Luna, nakaupo sa bato, may hawak na puting pusa, habang sa likod niya ay lumilipad ang puting uwak. Sa harap nila, nakatayo ang espiritu ni Aling Sabel, ngayon ay nakaputing damit, hindi na kasing dilim ng dati. "Mira," sabi ng matanda, "ang sumpa ay hindi kailanman namatay. Inilipat ko ito sa dugo ng taong marunong magmahal, ang anak mo." "Bakit si Luna?" sigaw ni Mira, umiiyak. "Dahil siya lang ang walang galit. Ang kapangyarihang ito ay hindi na sumpa, kundi tagapangalaga. Ngunit kung makakaramdam siya ng puot, ang dilim ay babalik." Ang pagkagising ng itim na lunas. Makalipas ang ilang araw, may isang pangyayari sa baryo, isang grupo ng mga lalaki ang nangbastos kay Luna habang naglalakad pauwi. Nang gabing iyon, isa sa mga lalaki ay natagpuang patay sa sapa, may mga marka ng kuko ng pusa sa dibdib, at sa tabi ng bangkay ay may puting balahibo at tinak ng uwak sa mata. Kinabukasan, tahimik lang si Luna sa mesa. "Mama," sabi niya, "hindi ko sinasadya, galit lang ako." Lumapit si Mira, nanginginig.
Anak, kailangan nating tapusin ito bago lamunin ka ng kapangyarihan. Ngunit tumingin lang si Luna sa kanya, ang kanyang mga mata ay unti-unting nagiging puti. Ang bagong mambabarang. Pagkaraan ng ilang linggo, napansin ng mga residente ng Sarangani na may puting uwak na muli nilang naririnig sa gabi. May mga batang nagsasabing nakikita nila si Luna sa gubat, nag-aalaga ng mga hayop na may kakaibang kulay ng mata, puti at bughaw. Si Mira, ngayoy matanda na, ay madalas nakaupo sa tapat ng bintana, nakatingin sa bundok. Minsan ay naririnig siyang sinasabi, hindi lahat ng mambabarang ay masama. Ang anak ko'y tagapangalaga ng mga kaluluwang naligaw. Ang puting uwak at puting pusa ay hindi na sumpa, kundi mga bantay ng daigdig ng mga patay. Ngunit may iilan pa ring naniniwala na sa tuwing may bagyong darating, maririnig sa hangin ang boses ng isang batang babae, mahina ngunit malinaw. Wala nang dapat katakutan, ngunit huwag niyong akong galitin. Sa baryo ng Bagong Bayan, Sarangani Province, nananatiling alamat si Luna, ang batang may alagang puting uwak at puting pusa. May ilan na nagsasabing nakita nila siyang naglalakad sa tabing ilog tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, nakaputing saya, at sa kanyang likod ay ang dalawang nilalang ng liwanag. Sila raw ang bagong tagapangalaga ng lugar, hindi na mambabarang ng sumpa, kundi mambabarang ng hustisya.